ikaw na rin mismo nagsabi na mayroong failure sa Congress. Talagang nakikita na pinipersonal ka, pinupolitika ka. Yung issue sa 125 million na confi ni Inday na ipaliwanag na. Kumbaga sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compared dun sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na wala naman palang flood control. Kung bakit hindi hini-hear dyan, hindi pinag-uusapan dyan sa Congress. Yung tungkol dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun na yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 flood control projects na yan. Ngunit biglang lumubog ang Metro Manila. Yes. Itong huli, 1 linggo lang na nakararaan, lumubog ang buong 95% ng Bicol region was submerged sa tubig. Yeah. Ngayon, sa kwenta ko, yung 3 taon na ginugol nila sa flood control ay umabot ng 24 billion pesos. Bakit ka kung talagang ito'y nailatag, 24 billion pesos, bakit 95% ng buong Bicol region ay binaha? At ito ay parang ngayon lang nangyari. Base na rin sa mga taga roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganitong kalawak na pagbaha na pinsala, 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya. Yeah. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay bina? At ngayon lang nangyari ito. Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahain. Eh, nasabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Yes. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution, siguro huwag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang pasabi sa inyo. Pwede nyo i-adapt ito sa inyong kapangyarihan na tumawag motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang pasabi, kahit walang complaint, kahit walang resolution, sa sarili nyo na akuin na ninyo. Sapagkat malala na ang problema eh. Ayaw nila. Ewan ko kung merong magtatangka isa man sa kanila, baka yung karamihan sa kanila magkaroon ng problema kapag sinyasat ang bahagi na yan. Yeah, kitang-kita po yan ng taong bayan, ang problema talaga dyan sa ating bayan. Kung matanong ko lang, what is your view sa approach ng Marcos Jr. dito sa calamity preparedness? Kasi nakita ng taong bayan na hindi naghanda, kaya mas dumami yung casualties and also yung mga na biktima talaga na yung mga bahay dahil walang preparedness like 3 days, 4 days before the bagyo. At walang, based ito sa social media, walang mga naka-standby na mga rubber boats para i-rescue yung ating mga kababayan. Then, narinig natin ng presidente during the briefing, during the day or after the calamity palang nag-briefing, tapos hindi niya alam yung gagawin niya. For sure, nakita niyo po yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong, it's not leadership, meron tayong gobyerno na ganun yung klaseng approach sa problema ng ating bayan? Una-una nalulungkot ako, Ms. Maharlika, sapagkat ang buong akala ko ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin nila ay disaster prevention, merong mitigation, merong adaptation, lahat ng ito eh. Ngunit, ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong resilient, maganda din yun eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagi ko ang Pangulo dapat ay maging decisive na doon sa pagtawag ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito. Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating Pangulo, Ms. Maharlika. Yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng kagyat na lunas sa mga problemang kanilang kinasasangkutan katulad ng pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, bakit parang nabulaga na naman? Alam ko, meron pa nga noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang, hindi ko alam ang pangalan nito parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga drones na ginamit dito, parang 1 billion, parang satellite ito. Na nakikita nila yung lawak ng pinsala na magaganap
Kaya po pwede silang pwede silang magpundar kaagad, mag-preposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito Pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Katulad sa panig ko, sa aking maliit na magagawa, napadala na rin kami ng kahit ano. So, walang straight o kaya yung comprehensive na pagtulong ang aking nakikita. Dito ako nalulungkot at nawawalan parang nawawalan ako ng pag-asa. Well, sorry, Congressman Marcoleta, magdi-disagree ako sa iyo na mabait ang Pangulo. I don't think po na mabait siya. I believe kargado po siya dahil ang video ay pina-authenticate ko dito sa Amerika kung saan ay gumagamit siya ng white powdery substance. Actually,